Tonight you are not just my chef, Alisa. Tonight, you are my world. In front of everyone, ikaw ang ipakikilala ko bilang babaeng mahal ko. Rinig ko pa ang boses ni Rafael, punong-puno ng pangako habang hawak niya ang kamay ko sa loob ng main kitchen. Ang banggo ng mga paborito niyang truffles na niluto ko ang ningning ng chandelier sa grand ballroom na unti-unting lumalakas sa labas lahat ay tila isang panaginip na ayaw ko nang magising. Ngunit hindi pa man lumilipas ang 3 oras, ang panaginip ay nagmistulang isang bangunggot na yumatag sa aking pagkatao. I am proud to announce my engagement to Sophia, the heiress of Skyair Aviation. She is the only one who fits the future of our hotel. Napatigil ang pagtibok ng puso ko. Tumayo ako sa gilid ng stage, bit-bit ang tray ng champagne nang marinig ko ang mga salitang iyon mula sa mikropono. Ang boses ni Rafael ay matigas malamig at tila hindi galing sa taong humalik sa noo ko kaninang hapon. Sa tabi niya, nakangisi ang ama niya habang ang mga flash ng kamera ay tila mga punyal na humahati sa aking paningin. Hindi ito maaari. Bago pa man ako makahinga, biglang may humila sa braso ko. Mga pulis. Alis sa merkado, you are under arrest for corporate espionage and theft of trade secrets. Naramdaman ko ang lamig ng posas na pumulot sa aking mga pulso. Ang mga bisita, ang mga kilalang tao sa lipunan na kanina lang ay pumapalakpak sa husay ko sa pagluluto ay nagsimulang magbulong-bulungan. Magnanakaw, traidor, manggagamit. Tumingin ako kay Rafael. Nagtama ang aming mga mata. Akala ko, makikita ko ang pagsisisi o kahit konting sakit man lang. Pero wala. Umiwas siya ng tingin at hinalikan ang kamay ni Sofia. Sa sandaling iyon, ang loob ko ay gumuho na parang isang structure na walang pundasyon. Ang pagtitiwala ko, ang 3 taon ng pagtitiis ko sa malupit na trato ng pamilya niya, ang lahat ng pangarap ko nabura sa isang iglap. Diyos ko, bakit? Bakit ganito kasakit? Ang lahat ng pinaghirapan ko ang bawat oras na ginugol ko sa kusinang ito para lang mapatunayan na karapat-dapat ako sa kanila ay ginamit nila para durugin ako. Naramdaman ko ang panginginig ng aking buong katawan. Hindi ako makahinga. Ang boses ng mga pulis ay nagiging ugong na lang sa aking pandinig habang ang anino ni Rafael at ng kanyang bagong fiancé ay unti-unting lumalabo sa likod ng aking mga luhang hindi ko na mapigilan. Wala akong nagawa kundi ang lumabas ng hotel nang nakayuko habang ang mga security guard ay pilit na inilalayo ang mga reporters sa akin. Hindi pa ako nakakalayo sa gate ng hotel nang may humarang sa akin ang abogado ng pamilya nila. Inabutan niya ako ng isang makapal na sobre. Leave the city, Alyssa. Don't ever show your face again, or this will be even worse for your family back in Aklan. Kinuha ko ang sobre. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ito. Pera, isang halagang sapat para bumili ng katahimikan ko.
Sa sandaling iyon, hindi galit ang naramdaman ko, kundi isang matinding pagkasuklam. Sinusubukan nilang bilhin ang dangal ko na para bang isa lamang itong sangkap na pwede nilang iluto at itapon. Sa gitna, ulan na. Nagsisimula nang bumagsak. Kinuha ko ang panulat na nakasukbit sa bulsa ng aking apron, ang apron na simbolo ng aking propesyon, at marahas kong nilagdaan ang papel na pilit nilang ipinapapirma sa akin. Pipirmahan ko ito dahil natatakot ako, kundi dahil kailangan kong mabuhay para sa paghihiganti. Pagkatalikod ko, narinig ko ang mahinang halakhak ni Victoria, ang kapatid ni Rafael, mula sa loob ng sasakyan. "You were never one of us, Alisa. You were just a tool." Hindi ako lumingon. Hindi ako nagsalita. Ngunit sa bawat hakbang ko palayo sa hotel na iyon, isang pangako ang binuo ko sa loob ng aking dibdib. Babalik ako, at sa pagkakataong iyon, hindi na bilang isang tagaluto, kundi bilang ang taong magtatanggal sa kanilang lahat sa trono. Sumakay ako ng bus pauwi, sa aklan yakap ang bag na naglalaman ng mga labi ng buhay ko. Ang bawat kilometrong lumilipas ay tila isang latay sa aking puso. Sa bintana, pinapanood ko ang unti-unting paglayo ng mga ilaw ng syudad, ang mga ilaw na akala ko ay magiging gabay ko patungo sa tagumpay, ngunit naging mitya pala ng aking pagbagsak. Pagdating ko sa aming maliit na bahay, sa gilid ng dagat, sinalubong ako ng amoy ng alat at tuyong isda, ang amoy ng aking pagkabata. Pero hindi ang preskong hangin ang bumungad sa akin, kundi ang mabigat na katahimikan ng aming barangay. Alam na nila. Mabilis ang balita sa amin, mas mabilis pa sa hampas ng alon. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Nanay Rosa na nakaupo sa harap ng lumang lamesa, hawak ang isang dyaryo kung saan nakalimbag ang mukha ko na may headline na "Chef na magnanakaw, pinatalsik sa Grand Hotel." "Nanay," mahina kong tawag. Dahan-dahang lumingon si Nanay. Walang galit sa mga mata niya, tanging awa lang na mas masakit pa sa anumang sampal. Lumapit si Tatay mula sa kwarto, hinihingal, hawak ang kanyang saklay. Hindi siya nakatingin sa akin, nakatingin siya sa sahig. "Alisa, sabihin mo sa amin na hindi totoo, na hindi mo ginawa iyon." Pakiusap ni Tatay, ang boses niya ay basag. "Hindi ko ginawa, Tay." Hinihiya nila ako para itago ang mga kasalanan nila. Sagot ko, pilit pinapatatag ang aking boses, kahit na ang dibdib ko ay parang binibiyak. Biglang bumukas ang pinto. Ang aming kapitbahay na si Aling Nena, ang kilalang tsismosa sa aming barangay, ay nakasilip na pala sa bintana. Ay narito na ang sikat na chef. "Akala namin ay nasa hotel ka pa at nagpapakasasa sa pera ng mga amo mo. Bakit ka nagbalik dito? Dala mo ba ang mga ninakaw mo o nagastos mo na?" Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking pisngi. Ang hiya, ang matinding kahihiyan na ipinapataw nila sa pamilya ko, ay naramdaman ko sa bawat tingin ng mga taong dumadaan. Gusto kong sumigaw, gusto kong ipagsigawan na biktima ako, pero alam kong walang maniniwala sa isang anak ng mangingisda laban sa isang dambuhalang korporasyon.
Aling nena, wala po akong ninakaw, mahinahon kong sagot, bagaman nanginginig ang aking mga kamay. Wala. Bakit kanila pinalayas? Bakit ang balita ay may hawak kang malaking pera mula sa kanila patot sa dapa niya bago tuluyang naglakad palayo? Pagpasok namin sa loob, hinawakan ni nanay ang kamay ko. Anak, kung anuman ang totoo, alam ng Diyos. Pero ang reputasyon natin, ang pangalan natin, ito na lang ang mayroon tayo. Kinagabihan habang tulog na sila, naupo ako sa gilid ng dagat. Tinitigan ko ang horizon. Doon sa malayo alam kong nakatayo ang hotel na nagpabagsak sa akin. Kinuha ko ang sobrang ibinigay ng abogado. Sa loob nito ay ang perang pilit nilang ipinapamigay. Hindi ko ito magagalaw para sa sarili ko. Gagamitin ko ito para sa paggamot ni tatay at ang bawat sentimong matitira ay gagawin kong puhunan sa pagtuklas ng katotohanan. Hinalungkat ko ang aking gamit at inilabas ang isang maliit na diary na palagi kong dala. Doon isinulat ko ang lahat ng mga pangalan petsa at mga taong kasabwat sa paghahasik ng lagim sa buhay ko. Hindi ako nag-isa. Sa ilalim ng mga bituin, humingi ako ng lakas. Hindi para makaganti ng walang basehan, kundi para magbigay ng katarungan. Ang bawat luha na pumatak sa diary ko ay magiging balako sa bawat pahina ng plano ko. Kinabukasan, habang nagluluto ako ng almusal, narinig ko ang mahinang tawag ni tatay. Alisa, may bisita ka. Paglingon ko, muntik ko nang mabitawan ang sandok. Ang abogado ni Rafael ay nakatayo sa harap ng aming pintuan, may dalang isang malaking dokumento. Pinapapirmahan ito ni Mr. Rafael. Isang kasunduan na hindi mo na kailanman babanggitin ang tungkol sa mga resipe ng hotel o kung hindi, tuluyan na naming idedemanda ang mga magulang mo. Naramdaman ko ang pagyelo ng aking dugo. Hindi pa sila nakukontento sa pagtanggal sa akin. Gusto pa nilang ibaon ang pamilya ko sa utang at kahihiyan. Tumingin ako sa dokumento, pagkatapos ay tumingin ako sa kanya ng diretso sa mga mata. Kinuha ko ang ballpen mula sa mesa, ramdam ang bigat ng bawat sandali. Ang abogado, si Attorney Valderrama, ay nakatingin sa akin nang may mapanuring ngiti, tila sigurado na pipirmahan ko ang dokumento dahil sa takot. Kung pipirma ako, matatapos na ba? Tapos na ba ang lahat, tanong ko, ang boses ko ay kalmado, ngunit may talim. Simple lang, Alisa. Pirmahan mo at wala na kaming pakialam kung saan ka magtatrabaho pagkatapos. Just don't mention our hotel ever again, sagot niya habang inilalapag ang papel sa harap ko. Tinitigan ko ang mga titik. Confidentiality agreement and waiver of liability. Sa ilalim ng mga legal na jargon na iyon ay ang pagkumpirma na ako ang nagnakaw ng mga recipe. Kung pipirmahan ko ito, hindi na ako kailanman makakabalik sa industriya ng pagluluto. Pero kung hindi, damay ang mga magulang ko. Sige, sabi ko. Pero sa halip na pirmahan agad, hinawakan ko ang gilid ng papel. Pero may hiling ako, I want a copy of the original inventory list of the kitchen supplies from the day I was fired.
Gusto kong makita kung ano ang eksaktong nawawala sa inyo. Nag-atubili si Atty. Valderrama, ngunit tumawa rin ng mahina. Fine. Whatever makes you sign it faster. Nang makalis ang abogado, hindi ko pinirmahan ang dokumento. Sa halip, kinuha ko ang cellphone ko at kinuhaan ng litrato ang bawat pahina do kasunduan. Ang mga dokumentong ito ang magiging susi ko. Hindi ako nagnakaw, pero sa pag-aaral ko sa mga dokumentong ito, nalaman ko ang isang kakaibang pattern. Ang mga nawawalang formula na ipinaparatang sa akin ay mga recipe na mismong si Nanay Rosa ang nagturo sa akin noong bata pa ako, mga recipe na minana pa niya sa kanyang ina. Pumasok ako sa kwarto at binuksan ang lumang baul ni Nanay. Sa ilalim ng mga kumot, nandoon ang isang kupas na notebook puno ng mga sulat kamay at mga sketch ng mga putahe na pamilyar sa akin. Nanay, saan po galing ang notebook na ito? Tanong ko nung isang gabi habang naglilinis kami. Galing iyan sa lola mo, Alisa. Dati siyang nagtatrabaho sa isang mansyon bago siya pinalayas dahil sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Sagot ni Nanay, ang boses ay puno ng pait. Binuksan ko ang notebook at ikinumpara ang mga ingredients sa listahan na nakuha ko mula sa abogado. Nagtugma ang lahat. Ang mga trade secrets na ninakaw ko ay hindi pag-aari ng hotel. Pag-aari ito ng pamilya ko. Naramdaman ko ang pagpintig ng aking mga ugat. Hindi lang ako basta biktima. Ninakawan nila ang pamilya ko ng kabuhayan, ginamit ang mga resipe ng lola ko para yumaman. Tapos ngayon ay pinalalabas nilang ako ang magnanakaw. Ang galit na kanina ay nagbabaga. Ngayon ay naging apoy na nagbibigay sa akin ng liwanag. Lumabas ako ng bahay at tinawagan ang isang dating katrabaho ko sa hotel, si Jessa, ang head of housekeeping, na alam kong hindi sang-ayon sa trato ng pamilya ni Rafael sa mga empleyado. Jessa, kailangan ko ang tulong mo, pabulong kong sabi nang sagutin niya ang tawag. Kailangan kong malaman kung sino ang huling pumasok sa locker room ko bago ako arestuhin. At kailangan kong makuha ang logbook ng security sa gabing iyon. Alisa, delikado ito. Alam mong mahigpit si Victoria. Sagot ni Jessa, halatang natatakot. Alam ko. Pero Jessa, hindi lang trabaho ang nawala sa akin. Ninakawan nila ako ng dangal. Kung gusto mong tumigil na ang pang-aabuso nila sa atin, kailangan natin ng ebidensya. Tumahimik si Jessa sa kabilang linya. Ilang sandali pa, jiki ko ang isang malalim na buntong hininga. Bukas ng gabi, pagkatapos ng shift ko, magkikita tayo sa likod ng staff entrance. Pero mag-iingat ka, Alisa. Pakiramdam ko may iba pang nakatago sa hotel na ito na mas masama kaysa sa inaakala natin. Ibaba ko ang telepono at tumingin sa malayo. Ang bawat hakbang ko mula ngayon ay hindi na base sa emosyon kundi sa plano. Kinuha ko ang aking kutsilyo sa kusina, ang kaysa-isang bagay na hindi nila nakumpiska, at hinasa ito sa batong panghasa. Game on. Madilim ang paligid
sa likod ng staff entrance ng hotel. Ang amoy ng basurahan ay humahalo sa hanging galing sa dagat, isang matinding kaibahan sa kinang at karangyaan ng loob ng gusaling ito. Nagtatago ako sa likod ng isang malaking delivery truck. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok na tila isang tambol sa gitna ng katahimikan. Maya-maya, bumukas ang maliit na pinto. Lumabas si Jessa mabilis na naglalakad pabalik-balik ang tingin sa paligid. Nang makita niya ako, dali-dali siyang lumapit. Alis sa muntik na akong mahuli ng security pabulong niyang, sabi iniabot sa akin ang isang maliit na folder. Ito ang logbook ng gabi ng gala. Pero may kulang, Alisa. May ilang pahina na pilit na binura o tinanggal. Binuksan ko ang folder sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Sa listahan ng mga taong pumasok sa locker area ko, may pangalang hindi ko inaasahan, Victoria. Pumasok siya doon 30 minuto bago natuklasan ang ninakaw na dokumento sa locker ko. Si Victoria Bulongko. Siya ang naglagay ng ebidensya sa locker ko. Hindi lang yan, dagdag ni Jessa ang boses, ay nanginginig sa takot. May naririnig kaming tsismis sa loob. Hindi lang daw mga recipe ang kinuha nila sa mga komunidad. May mga lupain daw na pineke nila ang mga titulo, mga lupang pag-aari ng mga pamilya dito sa Aklan na hindi man lang nila binayaran ng tama. Bago pa kami makapag-usap ng mas malalim, isang ilaw ng sasakyan ang biglang tumama sa amin. Napatalon ako at agad na nagtago sa dilim. Isang itim na sedan ang huminto sa harap ng staff entrance. Bumaba si Rafael. Doon sa distansyang hindi niya ako nakikita, nakita ko ang pagod sa mukha niya. Hindi siya ang Rafael na mapagmataas sa harap ng mga bisita. Siya ay mukhang isang taong may pasan na daigdig. Lumapit sa kanya ang isang babae, si Sofia, ang fiancé niya. Rafael, stop looking for her. She's gone, and the documents are already taken care of. My father will ensure that the hotel merger goes through, sabi ni Sofia. Ang boses ay mataray at puno ng kapangyarihan. I know, Sofia, pero hindi ko akalaing hahantong ito sa ganito, sagot ni Rafael. Alisa was just a chef. She didn't deserve to be framed. She was a mistake, Rafael. Just like your father's previous business deals. Keep your focus on the wedding, sagot ni Sofia bago sila tuluyang pumasok sa loob. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. A mistake, ang 3 taon namin, ang mga pangako niya para sa kanila ay isang pagkakamali lang. Gusto kong lumabas at harapin siya. Gusto kong itanong kung bakit niya hinayaang mangyari ito, pero pinigilan ako ni Jessa. Huwag, Alisa. Hindi mo sila kaya, ngayon pakiusap ni Jessa. Umuwi ako ng gabi na iyon na may mabigat na pasanin. Hindi ko na lang kailangang patunayan na inosente ako. Kailangan ko ring malaman kung ano ang kinalaman ng pamilya nila sa mga lupain sa Aklan na binanggit ni Jessa. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ni tatay. Anak, may dumating na liham para sa iyo.
Galing daw sa isang abogado sa Maynila. Sabi niya, may kinalaman ito sa lupaing tinitirikan ng bahay natin. Kinuha ko ang liham. Pagbukas ko nito, halos mahulog ang puso ko. Ito ay isang paunawa ng eviction notice para sa buong barangay namin. Ang nagmamay-ari ng lupa ay isang kumpanya na pag-aari ng pamilya ni Rafael. Ang galit na nararamdaman ko ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi lang ako ang target nila. Gusto nilang ubusin ang buong barangay namin para sa kanilang mga bagong project. Tumingin ako kay tatay na tila hindi alam ang gagawin. Tatay, huwag po kayong mag-alala. Hindi nila makukuha ang bahay na ito. Hindi nila makukuha ang lupa natin. Pagtalikod ko, kinuha ko ang laptop ko at sinimulang iscan ang lahat ng dokumentong nakuha ko. Sa bawat click, unti-unting nabubuo ang puzzle. Ang kumpanyang nagmamay-ari ng lupa ay may link sa isang offshore account na ginagamit din ni Victoria para sa mga illegal na transaksyon sa hotel. Magsisimula na ang laban. At sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang lalaban. Kinabukasan, ang init ng araw ay tila sumasalamin sa nagbabagang galit na nararamdaman ko. Hindi ako mapakali sa bahay, kaya minabuti kong pumunta sa Pampang. Kailangan ko ng hangin, kailangan ko ng plano. Habang naglalakad ako, nakita ko si Rafael na nakatayo malapit sa mga bangkang pangisda malayo sa kinang ng kanyang hotel. Mag-isa lang siya. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt malayo sa mamahaling suit na nakasanayan ko. Nang makita niya ako tumigas ang kanyang katawan. Hindi siya umalis, bagkus ay hinarap niya ako. Alisa tawag niya. Ang boses niya ay rehistro ng pagod at pagsisisi. Ano ang ginagawa mo rito? Rafael, pinapatingnan mo ba kung handa na kaming paalisin sa aming mga tahanan? Matalim kong tanong. Hindi ako lumapit. Nanatili ako sa distansyang ligtas. Hindi ko alam na kasama ang lugar na ito sa expansion project ng pamilya ko. Pinipilit ako ni Victoria at na ama ko Alisa. Wala akong magawa, paliwanag niya. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Wala kang magawa o pinili mong huwag gumawa ng paraan dahil takot kang mawala ang trono mo. Sagot ko, ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay. Bigla siyang lumapit, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Akala mo ba madali ito para sa akin? Simula noong gabing iyon, hindi ako nakatulog ng maayos. Hindi ko gustong masira ang buhay mo, pero kung lalaban ako sa kanila, pati ako ay itataboy nila. Hindi ko kayang mawala ang lahat, Alisa. Honestly, I am a prisoner in my own life. Sa sandaling iyon, nakita ko ang tao sa likod ng malupit na mundo ng hotel. Nakita ko ang isang lalaking duwag, isang lalaking biktima rin ng sarili niyang pamilya. Hindi ko siya pinatawad, pero naintindihan ko. Ang pagiging prinsipe ng mga merkado ay isang sumpa na hindi niya kayang takasan. Ang pagiging preso ay choice mo, Rafael. Pero ang mang-apak ng iba para lang manatiling malaya ka, iyon ay kasalanan, sabi ko.
Tumalikod na ako para maglakad palayo, ngunit humabol siya. Alisa, mag-ingat ka. Alam nilang nag-iimbestiga ka. May mga taong binabayaran si Victoria para bantayan ang bawat galaw mo. Please, leave Aklan for a while. Hindi ako lumingon. Hindi ako aalis. This is my home. At kung gusto nilang kunin ito, dadaan sila sa akin. Pag-uwi ko nalaman ko ang isang mas masakit na balita. Ang gamot ni tatay ay biglang itinigil ng botika dahil hindi na valid ang medical insurance na binabayaran ng hotel para sa mga dating empleyado. Isa itong direktang atake. Gusto nila akong pilayin sa pamamagitan ng aking pamilya. Gabi na. Nakaupo ako sa tapat ng laptop, hawak ang mga ebidensyang nakuha ko. Nakita ko ang isang lumang litrato sa loob ng files ni Victoria, isang litrato ng kanyang ama, kasama ang isang matandang babae na kamukhang-kamukha ng aking lola. Bakit magkasama sila? Ang tanong na ito ang nagtulak sa akin na mag-search ng malalim. Ginamit ko ang aking kaalaman sa pag-access sa mga public records online. Paglipas ng ilang oras, natagpuan ko ang isang dokumento. Ay isang deed of donation ng lupa sa Aklan na pirmado ng lola ko, ngunit ang petsa ay taong 9995, 3 taon pagkatapos niyang mamatay. Peke. Ang lahat ng titulo nila ay peke. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi lang ito basta laban para sa trabaho. Ito ay laban para sa hustisya ng aking angkan. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ang isang lumang kakilala na nagtatrabaho sa isang kilalang pahayagan. Hello, gusto kong magsumbong ng isang malaking krimen. Tungkol ito sa mga merkado at sa lupain sa Aklan. Sa sandaling iyon, alam kong wala nang balikan. Ang bawat sandali ng pagdurusa ko ay nagiging sandata ko na. Victoria, hindi mo alam kung anong apoy ang kinalabit mo. Lumipas ang ilang araw na puno ng tensyon. Ang bawat pag-aspas ng dahon sa labas ng bahay ay tila nagiging babala. Alam kong binabantayan ako, pero hindi ako pwedeng magpakita ng takot. Sa gitna ng paghahanda, kailangan ko ng lakas at ang lakas na iyon ay nanggaling sa pinaka-inaasahang tao. Isang hapon dumating si Nanay Rosa galing sa simbahan. Nakita ko siyang humihikbi, hawak ang isang maliit na laket na ginto. Alisa anak, nakita ko ito sa gamit ng lola mo habang naglilinis ako. Hindi ko alam kung bakit hindi ko ito napansin noon. Sabi niya, nanginginig ang boses. Binuksan ko ang laket. Sa loob ay may maliit na litrato ng isang lalaki, ang mismong tagapagtatag ng hotel na si Don Ricardo Mercado at ang lola ko. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na petsa at isang maikling pangungusap. Para sa aking unang pag-ibig, ang tunay na may-ari ng lahat ng ito. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi lang basta trabahador ang lola ko. Ang kwento ng pamilya namin na pinalayas dahil sa pagkakamali ay isang malaking kasinungalingan.
Pinalayas siya dahil siya ang legal na asawa ni Don Ricardo bago pa man nito pakasalan ang lola ni Rafael para sa negosyo. Ang buong imperyo ng mga merkado ay binuo gamit ang lupa at puhunan ng lola ko. Ang lahat ng ito ay hindi lang basta paghihiganti. Ito ay pagbawi sa aming mana. Nanay, bakit? Ngayon mo lang sinabi, tanong ko, halos pabulong. Natakot ako, Alisa. Ang mga merkado ay makapangyarihan. Baka mapahamak, kasagot niya habang yayakap ako. Sa gabi ring iyon, may kumatok sa aming pinto. Pagbukas ko, bumungad sa akin ang isang banta. Isang basag na bote na may nakasukbit na papel, tumigil ka o ang susunod na mababasag ay ang ulo mo. Hindi ako natakot. Sa halip, kinuha ko ang locket at ang mga dokumentong nakuha ko sa laptop. Alam ko na kung ano ang susunod na hakbang. Kailangan ko ng mga taong may malasakit sa barangay. Tinipon ko ang mga lider ng ating komunidad, ang mga mangingisda at ang mga nanay na nawalan din ng lupa. Hindi lang ako ang ninakawan nila, pahayag ko sa harap nila. Ang boses ko ay matapang at malinaw. Ninakawan nila ang ating mga ama, ang ating mga lolo, at ang kinabukasan ng ating mga anak. Ngayon babawiin natin ang nararapat sa atin. Habang nagsasalita, ako nakita ko sa labas ng bintana ang isang sasakyan na nakatigil. Si Victoria. Nakatanaw siya sa amin, ang kanyang mga mata ay parang apoy na handang tumupok ng lahat. Alam ko na sa sandaling ito, hindi na lang basta business war ang labanan namin. Ito ay digmaan ng pamilya. Papasok na sana ako sa kwarto para itago ang locket nang biglang magring ang telepono ko. Mula ito kay Rafael. Alisa, umalis ka na dyan. May pinaplano si Victoria na raid sa bahay nyo. Ipinaparatang niyang ikaw ang nag-iimbak ng mga illegal na gamot para ipaaresto ka ulit. Please, lumikas ka na. Sa sandaling iyon, alam ko na ang susunod na kabanata ng buhay ko ay hindi na sa aklan magaganap. Ngunit bago ako umalis, may kailangan akong gawin. Kinuha ko ang mga kopya ng dokumento at itinago ito sa isang lugar na hindi nila inaasahan, sa simbahan sa loob ng isang lumang Biblia na alam kong hindi pakikialaman ni Victoria. Ang pagtakas ko ay hindi tanda ng pagkatalo. Ito ay ang pagsisimula ng aking pagbabalik. Habang papalubog ang araw, mabilis kong tinawid ang dalampasigan. Ramdam ko ang pag-alingaw-ngaw ng mga yabag ng mga tauhan ni Victoria sa likuran ko. Bawat paghinga ko ay may kasamang panalangin. Diyos ko, iligtas niyo po ang pamilya ko. Tumakas ako patungo sa lumang simbahan ng barangay. Doon sa loob ng pinagtaguan kong Biblia, nakasingit ang mga dokumentong nagpapatunay sa lahat. Pero pagkapako sa loob, wala na ang mga papel. Nanlamig ang buong katawan ko. Isang kamay ang humawak sa balikat ko mula sa dilim. Looking for this cousin, si Victoria. Nakatayo siya sa harap ng altar, hawak ang mga dokumentong dapat sana ay magpapabagsak sa kanila. Ang ngiti niya ay puno ng pagtatagumpay.
Akala mo ba matalino ka? Ang lola mo ay isang magnanakaw din na tulad mo. Siya ang nang-agaw sa lolo ko kaya siya pinalayas. Sinunggaling kasigaw ko. Ang lolo mo ang nagnakaw ng lupain at buhay ng lola ko, maybe. Pero sa mata ng batas ako ang may hawak ng titulo. At ikaw ay isang kriminal na wanted dahil sa pagtatangkang manira ng reputasyon sa aming kumpanya. Biglang lumabas mula sa anino si Rafael. Nakayuko siya, hindi makatingin sa akin. I'm sorry, Alisa. Sinubukan kong pigilan siya pero may hawak silang ebidensya laban sa akin. Kung hindi kita isusuko, mawawala ang lahat sa akin. Doon ko naintindihan. Ang twist na kinatatakutan ko, hindi lang pala ako ang target. Si Rafael ay hindi lang basta sunod-sunuran. Siya ang pinuno na operasyong ito para mailigtas ang sarili niyang posisyon. Ang lahat ng pagpapanggap niya, ang pagtawag niya, ang pagpapakita ng pagsisisi, isa lamang itong granding palabas para makuha ang mga ebidensyang hawak ko. Niloko mo ako, bulong ko ang boses ko, ay halos hindi na lumalabas. It was never about love. Alisa, sabi ni Rafael, ang boses niya ay wala ng emosyon. It was about survival. Ang pamilya ko ang nagpalaki sa akin at hindi ko sila ipagpapalit sa isang babaeng gaya mo. Kinuha ni Victoria ang locket mula sa bulsa ko na kanina ko pa, hindi na malayan na nawala. Ang locket na ito, susunugin ko ito kasama ang mga papel. Ngayong gabi, mawawala ka na sa eksena. Ipadadala kita sa malayo sa isang lugar kung saan walang makakahanap sa iyo. Lumapit ang mga tauhan nila. Pero bago pa nila ako mahawakan, kinuha ko ang isang maliit na voice recorder mula sa aking bulsa, ang recorder na nakatago sa ilalim ng aking kwelyo mula noong mag-usap kami ni Rafael sa Pampang. Rafael, lahat ng sinabi mo kanina tungkol sa pagpaplano nyo sa lupa at sa pag-frame sa akin ay narecord dito. Sabi ko, ang luha ay tuloy-tuloy na sa aking pisngi. Pero ang mukha ko ay matapang. Victoria, hindi mo alam na ang simbahan na ito ay may CCTV na kinabit ko dahil alam kong pupunta kayo rito. Ipinadala ko na ang link ng live feed sa mga pulis at sa media. Biglang tumunog ang sirena ng mga sasakyan sa labas. Ang mga ilaw ay tumama sa loob ng simbahan. Nanlaki ang mga mata ni Victoria. Anong ginawa mo? Pinatunayan ko na hindi ako isang tool, Victoria. Ako ang banta sa inyong imperyo, sagot ko. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo ako palabas. Hindi na ako nag-atubili. Sa pagkakataong ito, hindi na ako ang biktima. Ako na ang may hawak ng baraha. Ang twist na akala ko ay magpapabagsak sa akin, ang siya palang naging susi para mabuksan ang pinto ng kanilang impyerno. Ang pula at asul na ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis ay tumagos sa mga basag na salamin ng lumang simbahan, nagbibigay ng kakaibang kulay sa maputlang mukha ni Victoria.
Ang nakakabinging ugong ng sirena ay bumasag sa katahimikan ng gabi, isang senyales na ang mga pader ng kanilang kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Bumukas ng malakas ang malaking pintuan ng simbahan. Pumasok ang mga pulis, kasunod ang ilang lokal na reporter na nag-aagawan sa pagkuha ng video gamit ang kanilang mga kamera at cellphone. Naramdaman ko ang malamig na hangin na pumasok na ngunit sa halip na manginig, isang nakakapasong tapang ang bumalot sa aking sistema. Arrest her! This woman is trespassing and trying to extort money from us. Matinis na sigaw ni Victoria, ang boses ay nanginginig sa halong galit at kaba. Pilit niyang inaayos ang kanyang mamahaling damit, nagmamakaawa sa kanyang pamilyar na kayabangan. Do you know who I am, darling? Please, you cannot just barge in here based on a fabricated recording. Hindi pinansin ng hepe ng pulisya ang kanyang paninita. Lumapit ito sa akin at maingat kong inabot ang aking cellphone na naglalaman ng kopya ng recording kasama ang link ng CCTV footage na nakabroadcast na sa ilan sa mga kilalang news outlets. Nakita ko kung paano napalunok si Rafael. Ang kaninang muka ng isang matapang at tusong tagapagmana ay napalitan ng takot. Lumapit siya sa hepe, ang kanyang kamay ay nakataas na tila sumusuko, ngunit ang bibig ay patuloy sa paghabi ng kasinungalingan. Honestly, officer, this is a huge misunderstanding. My ex-fiancé is emotionally unstable. Gumagawa lamang siya ng kwento dahil sa sama ng loob, pilit niyang pag-ako ng kontrol sa sitwasyon. Tinitigan ko siya sa mga mata. Wala na ang lalaking minahal ko. Ang nakikita ko na lamang ay isang duwag na handang isakripisyo ang kahit sino para sa kanyang sariling kaligtasan. Hindi ako umiyak. Hindi ko siya sinigawan. Ang aking katahimikan ay mas matalim pa sa anumang kutsilyo sa aking kusina. Bago pa man tuluyang mailagay ang posas sa kanilang mga kamay, humahangos na dumating si Attorney Valderrama. Gamit ang impluwensya at pera, nagawa niyang pigilan ang agarang pag-aresto sa pamamagitan ng pag-invoke ng kanilang karapatan sa due process. Ngunit habang inilalabas sila ng simbahan upang dalhin sa presinto para sa formal na investigasyon, sinalubong sila ng mga nakakapasong flash ng kamera at ang mga galit na bulong ng mga taong bayan na nagising dahil sa komosyon. Ang hiyanay pinaranas nila sa akin ay ibinabalik na sa kanila ng tadhana. Kinabukasan, iba na ang ihip ng hangin sa aklan. Ang balita tungkol sa pag-frame sa akin at ang panlilinlang ng Grand Hotel sa mga lupain ng mga mangingisda ay laman na ng lahat ng radyo at telebisyon. Ang mga kapitbahay na noon ay iniiwasan ako sa palengke ay ngayon nakangiti, nag-aalok ng tulong at simpatiya. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang pagkapanalo sa media ay isang bagay, ngunit ang pagkapanalo sa husgado ay ibang usapan.
Nakaupo ako sa isang maliit ngunit malinis na opisina ni Attorney Mendoza, isang kilalang human rights lawyer sa aming probinsya na nag-alok ng kanyang serbisyo matapos mapanood ang aking video. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay ang laket ng aking lola at ang mga dokumentong nakaligtas mula sa tangka ni Victoria. Alisa, Angie, ebidensyang hawak natin ay sapat na para mag-file ng nullification of title laban sa kumpanya nila. At higit sa lahat, maaari nating patunayan na ikaw sa pamamagitan ng iyong ina ang tunay na tagapagmana ng yaman ng mga merkado, kalmadong paliwanag ng abogado habang inaayos ang mga papeles. Kinuha ko ang ballpen. Iningnan ko ang bawat pahina. Dati, pumirma ako sa isang papel dahil sa takot na mawasak ang aking pamilya. Ngayon, pipirma ako upang bawiin ang dangal na ninakaw nila sa amin. Madiin kong isinulat ang aking pangalan, ramdam ang bigat at halaga ng bawat letra. Paglabas ko ng munisipyo, matapos i-file ang kaso, isang pamilyar na bulto ang humarang sa aking daan. Si Rafael. Wala siyang kasamang guards, walang media. Siya na lamang nakasuot ng lukot na polo, ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng puot. Tuluyan na niyang hinubad ang maskara ng isang biktima. "You think you've won?" Alis sa malamig niyang tanong, hindi na nauutal. Ang kanyang boses ay may bahid ng tunay na pagkasuklam. "You are just a fisherman's daughter, isang kusinera. Kahit makuha mo pa ang titulo, hindi ka kailanman matatanggap sa mundo namin. We built that hotel. You just want to steal it." Napatigil ako. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang nanginginig kong mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Ang tagal kong pinag-aralan ang bawat sangkap ng pag-uugali mo. Rafael, panimula ko ang boses ko ay buo at hindi nagpapasindak. Akala ko matamis, akala ko totoo. Pero isa ka palang panis na tira-tira na pilit nilalagyan ng mamahaling palamuti para lang magmukhang disente. Hindi ko ninanakaw ang hotel. Binabawi ko ang kapirasong dignidad na kinuha ninyo sa lola ko, sa nanay ko at sa akin. Ang mundo ninyo ay nabuo mula sa utang na loob na kailanman ay hindi ninyo binayaran. Ngayon, manininggil na ako. Tinalikuran ko siya habang naiwan siyang walang masabi, ang kanyang panga ay nakatikom sa matinding galit. Ang bawat hakbang ko palayo sa kanya ay pakiramdam ng paglaya. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa gilid ng entablado. Ako na ang bumubuo ng sarili kong entablado. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang marupok na baso sa aking buhay. Pagdating ko sa aming maliit na bahay sa gilid ng dagat, sinalubong ako ng isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Bukas ang aming pintuan. Ang mga upuan sa sala ay nakatumba. "Nanay, tatay," tawag ko, ang boses ko ay nagsisimulang manginig. Walang sumagot. Ang tanging sumalubong sa akin ay ang amoy ng sunog na sinaing mula sa kusina at isang putikang bakas ng sapatos ng lalaki sa aming sahig
na gawa sa kawayan. Sa ibabaw ng hapagkainan, isang maliit na sobre na may tatak ng Grand Hotel ang tahimik na naghihintay. Tila yelo na gumapang sa aking gulugod ang katahimikang bumalot sa aming bahay. Ang amoy ng sunog na sinaing mula sa kaldero ay nagpabigat sa hangin, isang mapait na paalala na may naganap na karahasan sa loob ng aming tahanan. Dahan-dahan akong humakbang, papalapit sa hapagkainan. Ang aking paningin ay nakapako sa puting sobre na may gintong sagisag ng Grand Hotel. Nangginginig ang aking mga daliri nang hawakan ko ang papel. Bago ko pa man ito mabuksan, nang tuluyan isang pamilyar na kislap ng liwanag ang nagmula sa loob ng sobre, kasabay ng tuloy-tuloy na pagyanig ng isang aparato. Isang itim na cellphone. Kinuha ko ito. Walang pangalan na nakarehistro sa screen, tanging isang numero lamang na humihingi ng atensyon. Pinindot ko ang sagot at inilapit ang telepono sa aking tainga. Wala akong boses na mailabas. Pinipigilan ko ang aking paghinga. Darling, don't tell me you forgot my voice already. Isang malamig at mapangasar na boses ang sumira sa katahimikan. Si Victoria. Nasaan ang mga magulang ko? Madiin kong tanong. Ibinaon ko ang aking mga kuko sa palad ko upang pigilan ang nagbabadyang pag-iyak. Hindi ko siya bibigyan ng kasiyahan na marinig ang takot ko. Narinig ko ang mahinang paghalakhak niya sa kabilang linya, kasunod ang pagkaluskos ng upuan at isang mahinang daing. Nanlaki ang mga mata ko. Ang daing na iyon ay galing kay tatay. Huwag mong sasaktan ang mga magulang ko, Victoria. Ako ang may atraso sa inyo. Labas sila rito, pakiusap ko. Ang pader ng aking tapang ay unti-unting nabibitak. Oh, Alyssa, they are very much involved. Lalo na ang ina mo na nagtago ng isang napakalaking lihim sa loob ng ilang dekada. Ang tapang mo kanina sa munisipyo, di ba? Let's see if you can still play the brave heroine. Kapag itinapon ko na ang mga magulang mo sa gitna ng dagat. May narinig akong kalampag ng bakal. At pagkatapos ay ang umiiyak na boses ni Nanay Rosa. Alyssa, anak. Ang boses ni nanay ay basag puno ng matinding paghihirap at paghingi ng tawad. Nanay, ayos lang po ba kayo? Si tatay sunod-sunod kong tanong, ang luha ay tuluyan ng umagos sa aking mga pisngi. Diyos ko po anak, patawarin mo, ako humihikbi niyang sagot. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng ilang taong pagsisisi. Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito. Kung hindi ko lang itinago ang katotohanan, kung hindi ko hinayaang lamunin ako ng hiya dahil sa paniniwalang anak lang ako sa labas, sana hindi ka nahaharap sa ganitong panganib. Dahil sa kaduwagan ko, ikaw ngayon ang nagbabayad, Alyssa. Sana hindi ko na lang ipinakita sa iyo ang laket na iyon. Parang pinipiga ang puso ko sa narinig. Ang aking ina na walang ginawa kundi magtrabaho at magsakripisyo para sa amin ay isinisisi ang sarili sa kasakiman ng ibang tao. Nanay,
Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Mabilis kong sagot, pinipilit na patatagin ang aking boses para maramdaman niyang hindi ako sumusuko. Hindi ninyo kasalanan na naging biktima tayo ng mga sakim. Wala kayong utang na loob sa kanila. Ako ang tatapos nito. Iligtas ko po kayo, pangako. Bago pa man makasagot si nanay, inagaw na muli ni Victoria ang telepono. Touching, truly a dramatic family reunion, pangasar nito. Ngayon, makinig ka ng mabuti, Alisa. Bukas ng gabi ay gaganapin ang pre-wedding yacht party ni Rafael at Sofia. Isang exclusive event sa gitna ng karagatan, malayo sa mga mata ng media at ng mga abogado mo. Pumunta ka, mag-isa, dalhin mo ang mga orihinal na dokumento na nakuha mo at pirmahan mo ang waiver of inheritance sa harap ko. Kung magsusumbong ka sa pulis o kung susubukan mong gumawa ng kahit anong kalokohan, hindi na makakauwi ng buhay ang mga magulang mo. Namatay ang tawag. Ang tanging naiwan ay ang patay na linya na tila umalingaongaw sa buong kabahayan. Napasandal ako sa pader at dahan-dahang napadausdos paupo sa sahig. Niyakap ko ang aking mga tuhod. Sa espasyong ito, sa loob ng aming walang laman, na bahay hinayaan kong lumabas ang sakit. Umiyak ako nang walang tunog, humihikbi hanggang sa sumakit ang aking dibdib. Ang bigat ng sitwasyon ay tila isang malaking alon na nagbabantang lunurin ako. Ngunit, bang tinitingnan ko ang putikang bakas ng sapatos sa aming sahig, ang aking kalungkutan ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Hindi ako papayag na ang kwento ng pamilya ko ay magtapos sa pagiging biktima. Kinuha ko ang panyo sa aking bulsa at mariin kong pinunasan ang aking mga luha. Tumayo ako diretso ang likod at huminga ng malalim. Lumapit ako sa aking bag at inilabas ang aking lumang apron at ang set ng mga kutsilyo na ginagamit ko sa pagluluto. Kung gusto ni Victoria na pumunta ako sa isang party, ibibigay ko ang serbisyong hinahanap niya. Kinuha ko ang aking sariling telepono at tinawagan si Jessa. Ilang sandali pa ay sinagot niya ito, ang boses ay puno ng kaba. Alisa, napanood ko ang balita. Ayos ka lang ba? Jessa, kailangan ko ang tulong mo. Mabilis kong sabi, walang puwang para sa pagdadalawang isip. Kailangan kong makapasok sa yate para sa pre-wedding party bukas ng gabi. Kailangan kong mapasama sa catering staff. Natahimik ang kabilang linya. Naramdaman ko ang pag-atubili ng aking kaibigan. Baliw ka ba, Alisa, nandoon ang buong pamilya Mercado at ang mga security nila? Pag nakita ka nila, baka kung anong gawin nila sa iyo. Nasa kanila sina nanay at tatay Jessa. Gagamitin nila ang mga magulang ko para pilitin akong isuko ang laban. Paliwanag ko, ang boses ko ay tahimik, ngunit may talim na hindi kayang baliin ng kahit sino. Hindi ako pupunta roon para magmakaawa. Pupunta ako roon para tapusin ang lahat ng sinimulan nila. Narinig ko ang malalim na pagbuntong hininga ni Jessa. Sige, si Chef Marco
ang head ng catering bukas. May utang na loob siya sa iyo dahil sa pag-akumo ng kasalanan niya noong muntik na siyang matanggal dahil sa food poisoning issue. Kakausapin ko siya. Pero Alisa, mag-ingat ka. Wala nang kinikilalang batas ang mga taong iyan. Ibinabak ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Madilim na ang kalangitan at malakas ang hampas ng alon sa pampang. Ang karagatan ay palaging naging saksi sa buhay ng aking pamilya. Dito kami kumukuha ng ikabubuhay, dito kami nangarap. At bukas ng gabi, sa gitna rin ng karagatang ito, sisingilin ko ang lahat ng nagnakaw sa aming kinabukasan. Malamig ang hangin sa pantalan, ngunit pakiramdam ko ay nagliliyab ang aking buong katawan. Sa tulong ni Chef Marco, nakalusot ako sa mahigpit na security check ng La Estrella, ang marangyang yate ng mga merkado. Nakasuot ako ng uniforme ng catering staff. Ang buhok ko ay nakatago sa ilalim ng isang itim na hairnet at cap, habang ang kalahati ng aking mukha ay nakakubli sa isang surgical mask. Ang bigat ng aking bag, kung saan nakatago ang mga kopya ng titulo at ang locket ng aking lola, ay tila isang angkla na nagpapaalala sa akin ng aking misyon. Pag-akyat ko sa deck, sumalubong sa akin ang nakakabulag na kinang ng mga chandelier na inilagay para sa okasyon. Ang mga bisita ay nakasuot ng mga mamahaling damit, nagtatawanan habang umiinom ng champagne na nagkakahalaga ng higit pa sa kinikita ng buong barangay namin sa loob ng isang taon. Ang bawat halakhak nila ay tila isang matalim na insulto sa paghihirap ng aking mga magulang. Pumasok ako sa main galley, ang kusina ng yate. Pamilyar ang init at ingay ng mga kawali at kaldero. Inutusan ako ni Chef Marco na magdala ng isang tray ng hors d'oeuvres sa VIP lounge. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay, ngunit huminga ako ng malalim. Kailangan kong lumabas doon. Kailangan kong malaman kung saan nila itinatago sina nanay at tatay. Habang naglalakad ako sa makipot na hallway patungo sa lounge, narinig ko ang pamilyar na boses na nagpatigil sa aking paghinga. Make sure the media gets the perfect angle of the ring later. This engagement party has to override the scandal from last night. Boses iyon ni Sofia Abala sa pag-aayos ng kanyang diamanteng kwintas sa harap ng isang malaking salamin. Sa tabi niya ay si Rafael, nakatingin sa malayo. Ang hawak na kopita ng alak ay tila isang pabigat na hindi niya maiangat. Hindi siya mukhang isang masayang lalaking ikakasal. Mukha siyang isang bilanggo. Ngunit pinatay ko ang anumang awa na sumibol sa aking dibdib. Pinili niya ang rehas na iyan. Yumuko ako at nagpatuloy sa paglalakad, iniiwasan ang kanilang paningin. Nang makadahan ako, mabilis akong lumiko patungo sa mga hagdan pababa sa lower deck, ang lugar kung saan pinagbabawalan ang mga bisita at ordinaryong staff. Madilim ang bahaging ito ng yate, amoy langis kalawang at maalat na tubig. Maingat ang bawat hakbang ko. Bawat anino
ay tila nagbabanta. Hanggang sa marinig ko ang mahinang pag-ubo. Isang pag-ubo na kilalang kilala ako, si tatay. Galing ang tunog sa dulo ng pasilyo sa tapat ng pinto ng lumang storage room malapit sa engine area. May dalawang malalaking lalaki na nakabantay sa labas, may mga nakasukbit na baril sa kanilang baywang. Nanlamig ang buong katawan ko. Paano ko sila malalampasan? Bago ako makaisip ng plano, narinig ko ang pagbukas ng isang pinto sa di kalayuan at ang pagtunog ng matutulis na takong ng sapatos. Mabilis akong nagtago sa likod ng isang malaking crate ng mga panlinis. Sumilip ako mula sa dilim. Si Victoria. Nakasuot siya ng isang eleganteng pulang damit na tila gawa sa dugo ng mga taong inapakan niya. Lumapit siya sa mga bantay. Bukas na ba ang mga balbula ng langis sa engine room? Tanong ni Victoria. Ang boses ay malamig at walang bahid ng awa. Opo, ma'am. Nakahanda na ang lahat. Oras na makuha ninyo ang pirma ni Alisa, madali na nating maipapalabas na nagkaroon ng aksidente at sumabog ang makina. Walang makakaligtas sa kanila, sagot ng isa sa mga tauhan. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Ang lalamunan ko ay natuyo at hindi ako makahinga. Hindi lang nila balak pilitin akong pumirma. Balak nilang patayin kaming tatlo ngayong gabi. Ang waiver na pipirmahan ko ay magpapamukhang ipinasa ko ang karapatan bago ang isang trahedya. Isang perpektong krimen na tatapos sa linya ng tunay na mga tagapagmana. Naramdaman ko ang pagtulo ng mainit na luha sa aking pisngi. Ang kalupitan nila ay walang hangganan. Tumingin si Victoria sa pinto kung saan nakakulong ang aking mga magulang. Good. When that desperate girl arrives, dalhin niyo siya sa loob. And make sure nobody else comes down here. Tumalikod na siya at naglakad pabalik sa upper deck. Naiwan ang dalawang bantay na nag-uusap at nagtatawanan. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan kong makapasok sa loob bago pa man simulan ang kanilang plano. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-type ng mensahe kay Jessa na sa storage room malapit sa makina. May plano silang pasabugin ang yate. Tumawag ka na ng Coast Guard. Ngayon na. Pagka-send ng mensahe, hinawakan ko ng mahigpit ang handle ng malaking kutsilyo na nakatago sa ilalim ng aking apron. Tumingin ako sa paligid at nakita ang fire alarm panel sa dulo ng pasilyo. Kung mahihila ko iyon, magkakagulo sa itaas at mapipilitan ang mga bantay na umalis sa pwesto nila upang tingnan ang sitwasyon. Dahan-dahan akong gumapang palabas mula sa aking pinagtataguan. Ang bawat paggalaw ko ay kalkulado. Malapit na ako sa panel nang biglang may isang malakas na kamay na dumaklot sa aking braso mula sa dilim. Nanigas ako. Bago pa ako makasigaw, tinakpan niya ang aking bibig at marahas na hinila ako papasok sa isang madilim na maintenance closet. Ang amoy ng pamilyar at mamahaling pabango ay mabilis na pumasok sa aking pang-amoy.
Pagbitaw niya sa akin, mabilis kong itinaas ang aking kutsilyo, handang isaksak ito sa dibdib ng taong umaatake sa akin. Ngunit, nang tumama ang maliit na sinag ng ilaw mula sa siwang ng pinto sa kanyang mukha, napatigil ako. Si Rafael. Hawak niya ang magkabilang balikat ko, ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis. Anong ginagawa mo rito, Alisa? Gusto mo bang mamatay, pabulong? Ngunit mariin niyang tanong, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pinaghalong gulat at takot. Tinitigan ko siya, ang puot na tinatago ko ay sumiklab. Gusto ko bang mamatay? O tinatanong mo kung handa na akong patayin ng pamilya mo? Ganti kong sagot, ang kutsilyo ay nanatiling nakatapat mismo sa kanyang leeg. Naramdaman ko ang pagdiin ng malamig na talim ng aking kutsilyo sa leeg ni Rafael. Isang maling galaw lamang niya, isang diin pa ng aking nanginginig na kamay, at matatapos ang buhay ng lalaking minsang naging mundo ko. Ngunit sa halip na manlaban, ibinaba niya ang kanyang mga balikat. Wala akong nakitang takot sa kanyang mga mata, tanging isang malalim at nakapangihinang pagod. Gawin mo, Alisa, pabulong niyang sabiang boses ay basag at hirap. Kung tingin mo ito ang magbabalik ng lahat ng nawala sa iyo, saksakin mo ako. Pero pakinggan mo muna ako. Nandito ako para tulungan kang ilabas sina Nanay Rosa at Tatay. Sinunggaling, mariin kong sagot, mas idiniin ang kutsilyo. Naramdaman ko ang mainit na luhang nag-uunahan sa aking mga pisngi. Ilang beses mo pa ba akong lolokohin, Rafael? Ikaw ang nagpakana nito, ikaw ang nagtapon sa akin sa impyerno. Umiling siya, ang kanyang muka ay puno ng matinding pait. Hindi ko ginusto ito, Alisa. Hindi ako o ang tagapagmana na akala mo. Hindi ako tunay na merkado. Napatigil ako. Ang mga salitang binitawan niya ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa aking nag-aapoy na galit. Anak ako ng lalaking naging dahilan ng pagbagsak ng unang negosyo ni Don Ricardo. Patuloy ni Rafael, ang boses ay may halong matinding hiya. Isang bastardo. Nang matuklasan yun ni Victoria, ginamit niya iyon para alipinin ako. Hawak niya ang nanay ko, Alisa. Nakakulong ang ina ko sa isang pasilidad na kontrolado nila. Kung hindi ako susunod sa mga utos ni Victoria, kung hindi ko inako ang lahat ng kasalanan sa harap mo at ng media, papatayin niya ang sarili kong ina. Naluwagan ko ang hawak sa kutsilyo. Nakita ko ang isang lalaking duwag-oo, ngunit isang lalaking pinipilit lamang mabuhay para sa kanyang pamilya katulad ko. Bago pa ako makapag-isip ng isasagot marahas, na bumukas ang pinto ng aming pinagtataguan. Isang nakakabulag na liwanag ang tumama sa aming mga mukha. Dalawang malalaking kamay ang biglang dumaklot sa aking braso, pilit na inagaw ang kutsilyo at kinaladkad kami palabas sa pasilyo. Ibinagsak ako ng mga bantay sa malamig na sahig na gawa sa bakal. Sa harap ko nakatayo si Victoria.
Nakahalukip-kip siya, ang kanyang pulang damit ay tila umaalon sa mahinang ihip ng hangin mula sa bentilasyon. Tiningnan niya kami ng may halong pandidiri at awa. How poetic, malamig niyang komento. Ang peking tagapagmana at ang kusinerang nag-aambisyon. Hindi ko alam kung kikiligin ako o masusuka sa inyong dramang dalawa. Tumayo ako ng dahan-dahan, hindi pinuputol ang talim ng aking tingin sa kanya. Nasaan ang mga magulang ko, Victoria? Wala silang kinalaman sa kasakiman mo. Para sa isang iglap, nawala ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Victoria. Ang maskara ng isang perpekto at malamig na bilyonarya ay unti-unting gumuho. Tiningnan niya ako at sa unang pagkakataon, hindi galit ang nakita ko sa kanyang mga mata, kundi isang malalim at matagal nang naiipon na sugat. Kasakiman, tumawa siya isang mapait at tuyong halakhak na umalingaw-ngaw sa pasilyo. Akala mo ba, Alisa, na ginagawa ko ito dahil gusto ko lang ng pera? Akala mo ba masaya akong maging isang halimaw? Umakbang siya palapit sa akin. Ang bawat pagbagsak ng kanyang sapatos ay mabigat. Dugo, pawis at kaluluwa ko ang ibinuhos ko para sa Grand Hotel. Simula noong bata, ako ibinaon ko ang sarili ko sa pag-aaral. Hindi ako nagkaroon ng kaibigan, hindi ako pinayagang umibig. Pinilit kong maging perpekto para lang mapansin ng sarili kong ama. Pero dahil babae ako, palagi akong kulang. Palagi akong pangalawa. Tiningnan niya, si Rafael, ang panga ay nakakuyom. Tapos, dinala ng tatay ko ang lalaking ito, isang anak sa labas. At sa isang iglap, ibinigay sa kanya ang lahat ng atensyon at posisyon na pinaghirapan ko ng buong buhay ko. Kailangan kong lumaban araw-araw para hindi ako mabura sa sarili kong pamilya. Ako ang nagligtas sa kumpanyang ito nang iwan ito ng mga lolo natin na baon sa utang. Bumalik ang paningin niya sa akin. Ngayon ay nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, ngunit puno ito ng determinasyon. At ngayon, lilitaw ka isang hamak na anak ng mangingisda, bit-bit ang isang lumang kwintas at papel para sabihing sa iyo ang lahat ng ito, hindi, Alisa. Hindi ako magnanakaw. Ako ang bumuhay sa imperyong ito. Hindi ko hahayaang kuhanin ito ng isang taong wala namang isinakripisyo, kundi ang isang palpak na career sa kusina. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Sa likod ng kanyang kasamaan ay isang babaeng giniling ng mismong pamilyang pinoprotektahan niya. Ngunit hindi iyon sapat na dahilan para pumatay. Kaya handa kang sunugin ang kaluluwa mo, mariin kong tanong. Handa kang pumatay ng mga inosenteng tao para lang patunayan sa isang patay na ama na magaling ka. Tiningnan niya ako ng diretso, ang emosyon ay tuluyang naglaho, napalitan muli ng yelo. Wala na akong kaluluwa, Alisa. Matagal na itong pinatay ng pamilyang ito. Binalingan niya ang mga bantay. Kunin niyo ang bag niya. Nandoon ang mga dokumento. Bago pa ako makapanlaban,
Hinablot ng isang bantay ang bag ko at inabot kay Victoria. Binuksan niya ito, nakita ang locket at ang mga papeles at ngumiti ng tipid. Ipasok siya sa loob kasama ng mga magulang niya. Utos ni Victoria, sabay turo sa madilim na pinto ng storage room. At ikaw, Rafael, say goodbye to your precious chef. Kapag sumabog ang makina ng yateng ito, ikaw ang iiwan ko rito bilang ang tanging suspek. Ikaw ang ididiin ko sa media bilang mastermind na nabaliw dahil sa kasal. Pilit na nagpumigla si Rafael, ngunit malakas siyang hinampas ng baril sa sikmura ng isa pang bantay, dahilan para mapaluhod siya habang umuubo ng dugo. Hinawakan ako ng dalawang bantay at marahas na itinulak papasok sa madilim na kwarto. Sumubsob ako sa malamig na semento. Bago pa ako makatayo, narinig ko ang mabigat na pagsara ng bakal na pinto. Kasunod, ang malamig na lagitik ng kandado na naghiwalay sa akin sa kalayaan. Alisa, anak. Sa dilim kinapa ko ang direksyon ng pamilyar na boses. Naramdaman ko ang magaspang na kamay ni tatay at ang mahigpit na yakap ni Nanay Rosa. Umiiyak sila, nanginginig sa takot. Nyakap ko sila ng mahigpit, sinusubukang maging matapang para sa kanila. Ngunit kasabay ng aming mga luha, isang kakaibang amoy ang dahan-dahang gumapang sa hangin. Ang matapang, nakakahilong amoy ng gas. Nagsisimula na ang huling bahagi ng plano ni Victoria at wala kaming laban sa papalapit na apoy. Ang rumatapang at nakakahilong amoy ng gas ay unti-unting pumuno sa maliit na espasyo ng storage room. Wala kaming makita sa dilim kundi ang anino na bawat isa. Yakap-yakap ko sina nanay at tatay, nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso at ang bawat mabigat nilang pag-ubo. Ang hangin ay nagiging lason na unti-unting sumasakal sa aming mga baga. Isang matinis na tunog mula sa maliit na speaker sa itaas ng pinto ang bumasag sa aming takot. Kasunod nito ay ang boses ni Victoria malamig at kalmado, tila ba nag-order lamang ng kape sa isang mamahaling restaurant. Alisa, I hope you are enjoying your family bonding. Pero bago ko tuluyang tapusin ang kabanatang ito, may isang maliit na pabor pa akong kailangan mula sa iyo. Mula sa maliit na siwang sa ilalim ng mabigat na bakal na pinto, isang puting papel, ang dahan-dahang ipinasok kasunod ang isang mamahaling itim na ballpen. Pinilit kong igapang ang aking sarili palapit sa pinto, kinakapa ang papel sa dilim. Nang mahawakan ko ito, sapat ang sinag ng ilaw mula sa labas upang mabasa ko ang nakasulat. Waiver of Inheritance and Non-Disclosure Agreement. Pirmahan mo, iyan utos ni Victoria mula sa speaker. Isuko mo ng formal ang anumang karapatan mo sa yaman ng mga merkado. Once you sign it and slide it back, bubuksan ko ang pinto. Papayagan ko kayong makasakay sa isang lifeboat. You have my word. Napatingin ako sa papel. Ito ang dahilan ng lahat ng paghihirap namin.
Ang papel na ito ang katumbas ng imperyong itinayo mula sa luha at dugo ng lola ko. Kung pipirmahan ko ito tuluyan nang mabubura ang katotohanan, mananalo ang kasakiman. Huwag anak pilit na nagsalita si tatay, ang kanyang boses ay paos at nangihina. Hinawakan niya ang aking braso. Huwag mong isuko ang laban ng lola mo. Hayaan mo na kami rito ni Rosa. Iligtas mo ang sarili mo. Sira na ang pangalan namin Alisa. Huwag mong hayaang nakawin din nila ang kinabukasan mo, dagdag ni Nanay Rosa, umiyak habang yakap ang kanyang sarili. Tinitigan ko ang aking mga magulang. Sila ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Ang imperyo, ang pera, ang paghihiganti, lahat ng iyon ay walang halaga kung mawawala sila sa akin. Hindi ako katulad ni Victoria na handang isakripisyo ang kaluluwa at pamilya para sa kapangyarihan. Walang hotel o titulo ang mas mahalaga kaysa sa inyo nanay-tatay, sagot ko ang aking boses ay buo at walang pag-aalinlangan. Kinuha ko ang ballpen. Nang walang pag-aatubili idinin ko ang dulo nito sa papel at mabilis na isinulat ang aking pangalan. Ang bawat guhit ng tinta ay tila pagpapakawala sa matinding galit na matagal ko ng bitbit. Ipinasok ko pabalik ang papel sa ilalim ng pinto. Nandyan na ang pirma ko, Victoria. Nakuha mo na ang gusto mo. Ngayon, buksan mo ang pinto at pakawalan mo ang mga magulang ko. Sigaw ko sa tapat ng bakal na pinto, umaasang tutuparin niya ang kanyang pangako. Narinig ko ang pagkuha niya sa papel. Isang mahaba at nakakakilabot na katahimikan ang namayani hanggang sa marinig ko ang kanyang mahinang halakhak na umalinggaw-anggaw sa speaker. You are so naive, Alisa. Katulad ka ng lola mo na naniwala sa matamis na salita. Did you really think I would leave loose ends? Ang pirma mo ay para lang masiguro ko na legal ang pag-angkin ko sa lahat kahit mamatay ka. Goodbye, cousin. Say hi to Don Ricardo for me. Namatay ang linya sa speaker. Naramdaman ko ang pagbagsak ng aking mundo. Niloko niya ako. Ibinigay ko na ang lahat, ngunit kamatayan pa rin ang iginanti niya. Ang amoy ng gas ay mas lalong tumapang, naguhudyat na anumang sandali, isang maliit na spark na lamang ang kailangan upang sumabog ang buong silid. Umubo ng malakas si nanay at tuluyan nang nawala ng malay. Nanay, nanay, gumising ka, sigaw ko tinatapik ang kanyang pisngi. Niyakap siya ni tatay nang mahigpit humihingi ng tulong sa Diyos. Sa gitna ng aking matinding pag-iyak, biglang nagising ang aking isip. Isa akong chef. Ilang taon akong nagtrabaho sa mga industrial na kusina. Alam ko ang bawat pasikot-sikot ng mga sistema ng gusali at barko. Tumingala ako at pilit na inaaninag ang mga tubo sa kisame ng storage room. Ang silid na ito ay nasa ilalim mismo ng main galley ng yate. Ang malaking pulang tubo sa itaas ay konektado sa chemical fire suppression system na kusina.
Kung magagawa kong sirain ang valve niyon, babahan ng foam at tubig ang buong lower deck, sapat upang patayin ang anumang spark at tunawin ang gas bago ito sumiklab. Kinuha ko ang mabigat na fire extinguisher na nakasabit sa dingding malapit sa pinto. Wala akong sapat na lakas para iangat iyon hanggang sa kisame. Kailangan ko ng patungan. Tatay, tulungan mo ako. Kailangan nating itumba ang lumang estante na ito, utos ko. Pinilit ni tatay na tumayo kahit nanginginig ang kanyang mga binti. Gamit ang natitirang lakas naming mag-ama, itinulak namin ang bakal na estante hanggang sa bumagsak ito ng pabagal sa sahig na lumikha ng isang plataporma. Umakyat ako sa ibabaw ng estante, buong lakas na itinaas ang fire extinguisher at inihampas ang ilalim nito sa malaking balbula ng tubo. Isang beses, 2 beses, ang aking mga braso ay namamanhid sa sakit, ngunit naisip ko ang mukha ni Victoria, ang kanyang pang-alipusta, ang luha ng aking ina. Ibinuhos ko ang buong lakas ko sa ikatlong paghampas. Nabiyak ang balbula. Isang malakas na pagsabog ng malamig na tubig at makapal na chemical foam ang bumulwak mula sa kisame, mabilis na pinupuno ang buong silid. Ang nakakahilong amoy ng gas ay nahaluan ng amoy ng kemikal, ngunit mas madali na itong langhapin kaysa kanina. Ngunit hindi pa kami ligtas. Nakakulong pa rin kami. Biglang may umugong mula sa labas ng pinto. Isang sunod-sunod na paghampas sa bakal na lock. May sumusubok na buksan ito mula sa labas. Narinig ko ang pamilyar na boses na sumisigaw, hirap na hirap at humahangos. Alisa, lumayo kayo sa pinto, si Rafael. Isang matinding pagpukpok ang sumira sa kandado. Bumukas ng marahas ang mabigat na bakal na pinto at kasabay ng pagbagsak nito ay ang pagpasok ni Rafael. Duguan ang kanyang muka, hawak ang isang mahabang bakal na pamalo. Hindi siya tumakas. Bumalik siya para sa amin. Lumabas na kayo. Magsisimula na ang apoy. Sa engine room, sigaw niya. Pilit na inaalalayan si tatay na buhat-buhat ang walang malay na si nanay. Tinulungan ko silang lumabas sa pasilyo na ngayon ay puno na rin ng tubig mula sa suppression system. Tiningnan ko si Rafael. Ang kanyang mapuputing damit ay puro mansa ng dugo at langis. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ko, ang boses ay nanginginig sa malamig na tubig at matinding emosyon. Tinitigan niya ako, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang sinseridad na matagal ko nang hindi nakita sa kanya. Dahil ito ang tama, Alisa. Wala na akong pakialam sa yaman nila. Hindi ko hahayaang may mamatay dahil sa kaduwagan ko. Bago pa ako makasagot, isang nakakapasong init ang biglang sumiklab mula sa dulo ng pasilyo kung saan naroon ang engine room. Ang apoy ay nagsimulang gumapang sa mga pader, nilalamon ang mga kable at langis na hindi naabot ng tubig. Tumakbo na kayo sa itaas. Ako na ang bahala rito. Utos ni Rafael, pilit na isinasara ang bulk door
upang harangan ang pagkalat ng apoy papunta sa amin. Niyakap ko ng mahigpit sina nanay at tatay at sinimulan naming akyatin ang hagdan patungo sa main deck. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit ang determinasyon na mabuhay at maningil sa mga taong gumawa nito sa amin ay mas nag-aalab kaysa sa apoy na nagbabadyang lumamon sa buong yate. Victoria, maghanda ka. Ang kusinerang minaliit mo ay nakalabas na sa impyernong ginawa mo. Makapal na itim na usok ang sumalubong sa amin pagbukas ko ng pinto patungo sa main deck. Ang bawat paghinga ay may kasamang hapdi, ngunit hindi ko binitawan ang kamay ni nanay at tatay. Ang kaninang marangyang yate na puno ng kinang ng mga diamante at halakhak ng mga elitista ay naging isang eksena ng matinding gulo. Naguunahan ang mga bisita patungo sa mga lifeboats na wala ang kanilang pagiging Pino, pinalitan ng pansariling kaligtasan. Ang magamamahaling champagne ay nakakalat at basag sa sahig. Hinahalo ang amoy ng alak sa umaalingasaw na sunog na kabile. Dinala ko ang aking mga magulang sa isang ligtas na bahagi ng deck na malapit sa hangin ng karagatan. Nakita kong dumating si Jess at tumatakbo at may dalang mga life jacket. Niyakap niya ako ng mahigpit habang inaalalayan niya si nanay. Paparating na ang Coast Guard at ang mga pulis, Alisa. Ligtas na kayo, nanginginig na bulong ni Jessa. Tumingin ako sa paligid. Ligtas. Ngunit alam kong hanggat hawak ni Victoria ang kapangyarihan at ang papel na pinirmahan ko, hindi matatapos ang laban na ito. Iniwan ko si nanay kay Jessa. Saan ka pupunta anak? Tanong ni tatay, pilit akong inaabot. Tatay, kailangan kong tapusin ang sinimulan niya. Hindi na tayo tatakbo, sagot ko. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng apoy na mas mainit pa sa nasusunog na makina sa ibaba. Mabilis akong naglakad patungo sa VIP lounge. Sa loob malayo, sa kaguluhan sa labas, nakatayo si Victoria sa harap ng isang grupo ng mga investigador na nakasama sa party at ilang piling media reporters na nag-cover ng engagement. Umaarte siyang umiiyak. Hawak ang isang puting panyo sa kanyang mga mata habang ang kabilang kamay ay mahigpit na nakahawak sa dokumentong pinirmahan ko. It is a tragedy, Madam Daming, pahayag ni Victoria sa harap ng mga kamera. Ang kanyang boses ay tila isang perpektong biolin na tumutugtog ng kalungkutan. A sudden malfunction in the engine room. My cousin Alyssa and her family, they didn't make it. But before she passed, she realized her mistakes. Bago nangyari ang aksidente, ibinigay niya sa akin ang waiver na ito. She voluntarily returned the inheritance to the rightful owners to clear her conscience. Tumango ang mga reporters, handang isulat ang kasinungalingang magiging opisyal na kasaysayan. Hindi ko na hinayaang matapos ang kanyang palabas. Itinulak ko ng malakas ang mabigat na pinto ng lounge. Isang malakas na pagbagsak ng kahoy laban sa pader ang kumuha sa atensyon ng lahat. Buhay ako, Victoria. At hindi malilinis ng kahit anong papel ang budhi
ng isang mamamatay tao, malakas kong sigaw. Napasinghap ang mga bisita. Bumaling ang lahat ng kamera sa akin. Nakatayo ako sa gitna ng marangyang kwarto, ang aking puting apron ay puno ng mantsa ng langis, usok at kemikal. Magulo ang aking buhok at may mga galos ako sa braso, ngunit ang aking likod ay tuwid na tuwid. Tinitigan ko si Victoria na ang perpektong maskara ay tuluyang nahulog. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay namutla na parang nakakita ng multo. Arrest her! Isa siyang kriminal na sumira sa makina ng yate natin. Mabilis na sigaw ni Victoria sa kanyang mga security guards, pilit na ibinabalik ang control. Darling, don't film this, turn off your cameras. Ngunit walang umalis na reporter. Walang nagpatay ng kamera. Lumapit ako, hindi nag-aalinlangan, hindi natatakot. Pilit mo akong ikinulong sa engine room kasama ang mga magulang ko. Binuksan ninyo ang mga balbula ng gas para sunugin kami ng buhay kapalit ng pirma ko sa papel na hawak mo. Iniharap ko ang aking sarili sa mga kamera. Alam kong ang bawat salita ko ay naka-live sa buong bansa. Ako si Alisa Mercado, ang tunay na apo ni Don Ricardo. At ang babaeng nasa harap ninyo ay hindi isang tagapagligtas ng pamilya, kundi isang demonyo na handang pumatay para sa kapangyarihan. Lies, puro kasinunggalingan, wala kang ebidensya. Ikaw na anak ng isang hamak na mangingisda, you are nothing. Nanginginig sa galit na sigaw ni Victoria, ang kanyang boses ay naging matinis tuluyan nang nawala ang kanyang poise. Pilit niyang iwinagayway ang waiver. I have her signature. I own the Grand Hotel. Bago pa man makalapit ang mga guards ni Victoria, sa akin isang bulto ang pumasok mula sa pinto. Tama na, Victoria. Natahimik ang buong silid. Si Rafael. Ang kanyang maputing damit ay basang-basa, puno ng dugo ang kanyang noo at hirap siyang huminga. Ngunit sa kanyang mga mata, nandoon ang isang kalayaan na ngayon ko lamang nakita. Lumakad siya patungo sa gitna, humarap sa mga kamera at nilingon ang naguguluhang si Sofia at ang pamilya nito. Lahat ng sinabi ni Alisa ay totoo, matapang na pahayag ni Rafael. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Shut up, Rafael. Shut your mouth or I will destroy your mother. Tili ni Victoria tuluyan nang nawalan ng katinuan. Pilit na nilalapitan si Rafael upang takpan ang bibig nito. Ngunit pinigilan siya ng isang pulis na kakapasok lamang. Humarap si Rafael sa media. Ako ang naglagay ng pekeng ebidensya sa locker ni Alisa noong gabi ng gala. Ginawa ko iyon dahil na-blackmail ako ni Victoria. Hindi ako tunay na merkado. Isa akong anak sa labas at ginamit iyon ni Victoria para hawakan ako sa liig. Siya ang nag-utos na pekein ang mga titulo ng lupa sa Aklan. At ngayong gabi, siya ang nag-utos na pasabugin ang yating ito para patayin ang tunay na tagapagmana. Nagsimulang magkagulo ang mga reporters. Ang pamilya ni Sofia ay mabilis na naglakad palabas, nandidiri
sa eskandalong nasaksihan. Ang kinang ng pamilya Mercado ay tuluyang naging abo sa harap ng buong bansa. No, no, you useless bastard. You ruined everything. Sumabog si Victoria. Sinubukan niyang Rafael ngunit mabilis siyang hinawakan ng mga pulis. Ipinosasan nila ang kanyang mga kamay sa likod. Ang babaeng noon ay hindi man lang madaplisan ng alikabok, ngayon ay nagpupumiglas, sumisigaw ng mga mura, habang ang mga kamera ay patuloy na kumukuha ng bawat anggulo ng kanyang pagbagsak. Bitawan niyo, ako I built this empire. Ako ang gumawa ng lahat. Hindi ninyo ako pwedeng ikulong. Ako si Victoria Mercado. Habang inilalabas si Victoria, napatingin ako sa kanya. Walang galit na natira sa puso ko, tanging isang malalim na awa para sa isang taong kinain ng sariling ambisyon. Pinili niyang maging Diyos ng kanyang sariling mundo, ngunit sa huli siya mismo ang nagsunog sa kanyang trono. Humarap sa akin si Rafael. Nagtama ang aming mga mata. May kung anong kurot sa puso ko nang makita ko ang lalaking minsang nangako ng mundo sa akin na ngayon ay nakaposas na rin. Kusang loob niyang inabot ang kanyang mga kamay sa isa pang pulis. I'm sorry, alis sa mahina niyang sabi, ang mga luha ay bumagsak mula sa kanyang mga mata. Hindi sapat ang salitang patawad para sa mga ginawa ko sa iyo at sa pamilya mo. Pero sana, sa paggawa ko ng tama ngayon, makabawi ako kahit kaunti. Maging masaya ka. You deserve the world. Tumango ako ng dahan-dahan. Pinapatawad na kita, Rafael, pero kailangan mong pagbayaran ang batas. Gumiti siya ng malungkot, isang ngiti na puno ng kapayapaan bago siya tuluyang sumama sa mga awtoridad. Hindi man naging kami sa huli, alam kong natagpuan na niya ang kalayaang matagal niyang hinanap. Ang pag-ako sa kanyang mga kasalanan ang nagpalaya sa kanya mula sa hawla ng pamilya niya. Lumabas ako ng lounge at sinalubong ang malamig na hangin ng karagatan. Ang sirena ng mga bumbero at Coast Guard ay umaaling-awangga sa buong pantalan habang inaapula ang natitirang apoy sa ilalim ng yate. Nakita ko sina Nanay Rosa at Tatay na nakaupo sa isang ambulansya ginagamot ng mga medik. Nang makita nila ako agad, silang tumayo at sinalubong ako ng isang mahigpit na yakap. Tapos na Nanay Tatay, ligtas na tayo. Nabawi na natin ang para sa atin, bulong ko habang umiiyak sa kanilang mga balikat. Tumingin ako sa langit na puno ng mga bituin. Wala na akong kailangang patunayan sa kahit kanino. Ang dangal ng pamilya namin na matagal nilang tinapakan at kinutya ay muling nakatayo ng taas noo. Hindi dahil sa apelyido, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanang lumaban kami nang hindi isinasakripisyo ang aming pagkatao. Ito ang huling gabi ng aking pag-iyak bilang biktima. Bukas, paggising ko ako na ang hahawak ng manibela ng aking buhay. At sisiguraduhin ko walang sino man ang muling makakapagnakaw ng aming kinabukasan.